Samantala, higit sa 25 barko ng China naman na monitor ng Armed Forces of the Philippines sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Namataan ng Armed Forces of the Philippines sa kabuuan ng unang linggo ng Disyembre ang hindi bababa sa 25 mga barko ng China na naglalayag sa West Philippine Sea. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na mula sa bilang na ito, 5 Chinese Coast Guard vessel at 2 PLA Navy warships ang namataan sa Bajo de Masinloc, 6 na CCG vessels at 1 warship naman ang nakitang naglalayag sa Ayungin Shoal, 2 Coast Guard vessel at 1 PLA Navy ship naman ang nakita sa bahagi ng Escoda, habang 1 Coast Guard vessel at 2 warship naman ang namonitor sa Pag-asa Island. Our monitoring of the 4 features that we are focusing on has resulted in the following. For Bajo de Masinloc, 5 Chinese Coast Guard vessels. This for the first week of December. 5 Chinese Coast Guard vessels and 2 PLA Navy. For Ayungin Shoal, 6 China Coast Guard vessels and 1 PLA Navy. For Escoda, 2 Chinese Coast Guard and 1 PLA Navy. And for Pag-asa, 1 Chinese Coast Guard and 2 PLA Navy ships. Maliban naman dito, namataan din ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng ikinasa nilang Maritime Domain Awareness Flight na mayroong higit sa 100 maritime militia vessels ang naglalayag sa West Philippine Sea. Ayon kay Trinidad, hindi nakakabahala ang bilang na ito dahil ang pinakamataas sa bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea ay nasa 300 hanggang 350 na mga maritime militia vessels. Anya, normal at hindi unusual ang bilang na ito dahilan para hindi ito ikabahala ng kanilang hanay sa sandatahang lakas. Ang mga presensya rin anya ng mga barko ay wala pa namang ipinapakita mga agresibong aksyon at patuloy na nagmamasid sa West Philippine Sea, kung saan nanindigan din ng Armed Forces of the Philippines na mananatili rin ng kanilang mga presensya sa naturang katubigan na kahit kailanman anya ay hindi nawala sa kabila ng nagpapatuloy na territorial disputes sa bahaging ito ng bansa. The reports by the Coast Guard during their Maritime Domain Awareness Flight revealed that there were 101 maritime militia vessels. This is a normal number considering that the total number of maritime militia vessels in the West Philippine Sea is from 300 to 350. So the 101 is a normal number. It is not unusual to have this number in our different features of the West Philippine Sea. Again, these are the maritime militia, not the Coast Guard and the PLA Navy. Samantala, wala naman anyang mga malakihang pagbabago sa mga isinasagawang operasyon at monitoring ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Pagtitiyak niya, mananatili ang tropa ng sandatahang lakas sa katubigang ito upang magbigay proteksyon at pag-ingatan ang pambansang seguridad at interes ng bansa at maging ang soberanya nito. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.